Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po, paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng mga tagapakinig nitong mensahe na ito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 3, versikulo 33 hanggang 36. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 33. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Yan ang sinasabi rito. Ang naniniwala ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Kung anuman ang sinabi ng Diyos, paniwalaan natin. Dahil tapat ang Diyos. Yan. Mangyayari ang mga sinabi ng Diyos. Dahil siya ay makapangyarihan. Yan ang ibig sabihin dito. 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi sa 34. Nagpatotoo sa mga salita ng Diyos, at walang sukat ang pagkakaloob ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu. Ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin nga tayo ay naniniwala at tumanggap kay Kristo. Binibigyan niya tayo ng banal na Espiritu. Basta tayo ay kumilala at nananalig sa Kanya at tumanggap sa Kanya, may banal na Espiritu. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 34. Yan. Walang sukat. Ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Yan ang kilala ng Diyos, yung kanya. Basta nandyan ang banal na Espiritu sa iyo, kilala ka ng Diyos. Yan. 35. Ito ang sinasabi dito sa 35. Minamahal ng Ama ang anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ibinigay ng Ama ang kapamahalaan. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 35. Basta tayo ay mananalig kay Kristo, basta tayo ay tumanggap kay Kristo, lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Yan. Walang sukat. Ipagkaloob ng Diyos. Basta tayo ay kumilala kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Binibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. kailan may hindi mapapahamak ang mga
nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo. Hindi talaga mapapahamak yan. Bakit? Hawak ng Diyos ang kanyang mga anak, mga pangalan, mga nakasulat sa aklat ng buhay. Hawak ng Diyos yan. Hindi talaga mapapahamak yan. Basta nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Buhay pa tayo. Kaya ang Diyos naghihintay kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil buhay ang salita ng Diyos. At ito ay katotohanan. Last verse, 36. Itong sinasabi rito. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang nananalig ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi, nananatili ang puot ng Diyos. Wala ang buhay na walang hanggan. Pag hindi ka naniniwala, pag hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Pero talaga may mapahamak talaga dahil ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay mapahamak. Sila ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagtuturo ng kanyang salita para ang tao ay maligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Kaya nga ipinakilala rito na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang gagawin natin. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, simbolo sa pagkamatay at simbolo sa pagkabuhay. Pag nabautismohan ka, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ayan. Ang nabautismohan ay nagiging bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Siya ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang na ang mga nakipag-isa kay Kristo. Ang nabautismohan. Yan. Siya ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5, versikulo 24. Buhay pa, pero nakatawid na sa kamatayan. Ayan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan. Buhay pa tayo, pero nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Ayan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Ayan. Yan ang kasiguruhan, katiyakan. Anong gagawin nung natapos ka na bautismuhan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya sinabi
Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi sa verse 4. Yan. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghuhukom. Oras ng paghatol ng Diyos. Kaya ang palatandaan ng Diyos sa kanyang utos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, yung Sabat. Yan. Ginawa ng Diyos na palatandaan ang ikapitong araw, yung Sabat. Dahil ipinagpahinga ng Diyos yan. Nung natapos itong mundong ito, paggawa niya, sa loob ng 6 na araw, nagpahinga ang Diyos. Ayan. Ibig sabihin ba napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabi niya na nagpahinga? Tayong kanyang mga nilalang, tayong kanyang mga anak, dapat din tayo magpahinga tulad ng Diyos. Ayan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan. Pinagpala ng Diyos yan. Ibinukod para sa Diyos. Ayan. Palatandaan ng Diyos nga nakakilala tayo sa Kanya at kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Yan. Yan ang ginawang palatandaan ng Diyos. Ang ikapitong araw, yung Sabat. Yan. Kaya nga, buksan natin ang ating isip, ang ating puso, nga matanggap natin yan. Dahil ito ay salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Saan mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo dyan, sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Yan. Ang sinabi, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ha. Walang pinipili na bansa. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero yun ang makapagsamba ron, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit? Hindi makapagsamba ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yun lang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Dahil iniingatan ng Diyos ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. At isasama niya doon sa kanyang kaharian. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng Diyos. Sabat, mga kapatid, kaibigan. Huwag lang tayo magalit. Buksan natin ang ating isip, ating puso. At tayo maniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Alam ng Diyos ang isip ng tao. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Pati buhok bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at mangyayari ito. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Tinuturoan tayo ng Diyos. Kumplito ang itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturoan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesu Kristo lamang. Bautismo, tinuturoan tayo. Utos, tinuturoan tayo ng Diyos.
Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan. Paniluwalaan nyo ito. Ito'y katotohanan. Huwag magalit. Tanggapin nga bukal sa puso ang salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos at maipakilala ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito, na sila ay maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.